pag-unlad. Alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Oh, sabay ako sa bagong Pilipinas. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa. Ladies and gentlemen, malapit na po tayo magsimula. Please settle down. And here are a few reminders before we begin. Please conduct yourselves in an orderly manner throughout the press conference. Please be considerate of other media personnel and their camera angles. During the photo op, when the senatorial candidates raise their heads and hands, kindly remain seated and avoid crossing or blocking others to ensure a clear view for everyone. Raising your phones or cameras might block the position cameras behind you. Also, paalala lang din po para sa ating mga friends from the media, please be mindful of the tripods and cameras all around you para hindi po mahaharangan o mababangga para naman maganda ang kuha ng bawat miyembro ng media dito. Mamaya po sa tanungan para sa press conference, meron tayong nakikitang microphone. Sa kaliwang bahagi po yan. Diyan po pipila ang ating mga reporters. And siguro we can probably make space. Si Ate Dang baka masikipan dyan, pero sige, dyan sila pipila. Kindly state your name, your media organization, followed by your question. Thank you. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Carlo, ang inyong host para sa press conference ngayong araw for the administration-backed Senate slate of
the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. The Alyansa is set to kick off its April campaign here in Antipolo City, staging a major show of force in Rizal. Bilang provincial capital at nag-iisang component city sa Rizal, inaasahan na lalabas at dadalo ang mga taga-Antipolo sa Inare Center mamayang alas 4 ng hapon po yan. Ito ay para suportahan ang alyansa sa pagpaparating ng kanilang mensahe ng pagkakaisa, kaunlaran at matatag na liderato. This will be Alyansa's first sortie of the month of April, signaling a renewed grassroots surge in a province that delivered more than twice the votes for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. versus his closest rival in 2022. And to know more about the coalition's focus on provinces that help determine national election outcomes and how Rizal fits perfectly into this category, everyone please welcome Alyansa's campaign manager, Navotas City Representative Toby Tiangco. Yes, magandang hapon po sa ating lahat, no? It's good to see you after 1 week na walang campaign because we had to give way doon nga sa mga local campaign na nagsimula noong March 28. So talagang noong March 28 to March 31, talagang busy po yung ating mga kandidato at kailangan lang pagbigyan yung mga imbitasyon sa kanila, no, ng iba't ibang mga alyansa nila at mga kaibigan nila. At ngayon po, after that lull, kami natutuwa na nandito po kami sa Rizal, not only because it's the 7th most vote-rich province, kung hindi, alam na rin naman natin ang importansya ng Rizal at yung history ng Rizal, no? So ito po yung napakahalaga sa atin dahil alam po natin yung economic activity dito sa Rizal is very important, napakahalaga para sa ating bansa, no? It is one of the fastest growing provinces at alam naman ng karamihan na it used to be the Rizal. Ibig sabihin, karamihan po ng mga syudad sa Metro Manila dating parte ng Rizal, no? Ganyan po kahalaga yung pagpunta namin dito sa Rizal para malaman po ng ating mga botante dito sa ating probinsya na Rizal kung paano po makakatulong yung ating mga kandidato. At lagi ko pong sinasabi, kung ang pagkukumparahin lang po ay kwalifikasyon, track record at magagawa ng mga kandidato, sigurado pong ang ating 11 kandidato ang pinaka-qualified. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, Congressman Tiangco. Now let me present to you the powerhouse senatorial slate of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong, taong uunahin ka. Number 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Benher Abalos. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Ang tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, nagbabantay sa kaban ng bayan, numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Never late, never absent, ang senador ng pamilyang Pilipino, number 59 sa balota, Senator Tito Soto. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inaapi, number 63 sa balota, Erwin Tulfo. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Maraming salamat sa ating mga kaalyansa. The floor is now open for questions. You may now state your full name followed by your media organization and then your question. The mic is over there. Ayan, sa inyong kaliwa. Go ahead. Hello po, good afternoon po. I'm Risa Chares po from Rizal Weekly Post, local media of Rizal. My question is, many workers in Rizal are calling for a minimum wage increase to cope with rising living costs. Where does Alyansa stand on this issue? And what concrete steps will your team take to support wage earners? Thank you for your question. Our senatorial candidates may now answer. Yes, go ahead, sir. May final on 19 Congress, both houses of Congress, sa
Congress sa lower house na 200 pesos across the board. Sa Senate naman, meron din silang version nila na 100 pesos across the board. So parehong aprobado na yon. Magkakaroon na lang ng bicameral dyan para i-push yun dahil sa Malacanang para pirmahan, para ma-aprobahan. Pero kailangan doon sa bicam, i-combine yun. Ano ba talaga yung 200 o 100? Pero we already did that. Thank you very much, sir. Anyone from the... Okay. Thank you. Follow-up question lang po. What about naman po dun sa livelihood opportunities and more job opportunities in Rizal, especially po sa mga young workers for informal sectors? Yes, Tito Sen. I didn't get the exact livelihood lang naintindihan ko eh. Ano yun? Plans po to create more job, Alianza's plans po to create more job and livelihood opportunities in Rizal, especially for young workers and those in informal sectors po. Livelihood for informal settlers and the younger sector. Well, I think the technique necessary is for additional funding for the different provinces and definitely for Rizal, so that they may have a separate budget specifically for livelihood and agriculture and whatever is necessary. Because currently, yung budget na nila based on their income and yung internal revenue allotment, iba na tawag nila ngayon, di na IRE, no? Would not be enough. So, the possibility of additional funding, hindi lang basta yung LGSF, yung local government, ang tawag doon, support fund, hindi lang yun. Kailangan siguro magkaroon yung sinasabi namin nila Senator Lacson before na additional funding directly for livelihood and agriculture sa iba't ibang probinsya. Every province at hindi basta probinsya na, let's say, na malapit sa administrasyon. Thank you po. Yes, Attorney Abalos. This is with reference to informal settlers? Yun ba yung tanong nyo? Yes po. Informal Informal settlers. sectors po, Okay. yes po. So there's now a problem with informal settlers here, no? At ang trabaho ay talagang napaka-importante nito. So siguro SMEs will really help, no? But you know, there was a time that there was this relocation, no? Nangyayari yan eh. Ang problema with this is that once you relocate, ang number one problema, trabaho. Kasi you will place them in a place na talagang ang lalayo, walang trabaho. So, I had this idea, kasi nangyari sa akin to before. Nung nilipat ko yung mga informal settlers sa Cavite, ang isang formula ko is it should be 1 jeepney ride away from the nearest place of work. Nagkaroon ngayon kami ng job placement kung saan ito. So, pati eskwelahan. At that time, si Governor Revilla, yung ating tumatakbo, tinulungan niya ako doon. So, lahat ng fears of resettlement na sagot, trabaho, edukasyon, lahat. Yung nilipatan niya sa subdivision, binayaran ko. No? So, dito, pwedeng mangyari ito yung mga blighted areas. Blighted. We could build an area by building a community. A place of work na pwedeng nating lagyan na parang EPSA. Let's encourage them to have one. A place of TESDA. A place of, lagyan mo ng eskwela. Paglipat mo ngayon, yung mga tao, hindi na kailangang umalis pa, nandun na sila. No? But answering your question is that one of the things na pwedeng malaking makatulong are the LGUs themselves. Ang LGU, when I was mayor, I used to buy products, lalo na kung drought, sa mga magsasaka ng Nueva Ecija. Dahil just to help them. And these LGUs are very potent. Just imagine, yung mga agricultural natin sa Rizal, ang bibili lahat ng LGUs ng Metro Manila. Hindi ba? Give them incentives. Make a good program here. It will stimulate this at gaganda ang programa nito. No? It's one of the things na pwedeng makatulong. Aside, of course, from the usual SMEs na talagang i-encourage and giving incentive and other subsidy here. Thank you. Thank you po. Thank you, Attorney Abalos. Okay, now we move on to the next question. Kindly state your name, your media organization, followed by your question. Good afternoon po sa ating mga magigiting na kandidatong senador. I'm Ruben Fuentes of Filipino Mirror.
Sa ngayon po ay patuloy na kinakaharap ng mga residente ng Rizal ang araw-araw na suliranin sa transportasyon mula sa matinding trapiko hanggang sa kakulangan ng abot kayang pampublikong sasakyan. Paano po makakatulong ang alyansa upang matugunan ang mga problemang ito sa pamamagitan po ba ng batas o suporta sa infrastruktura? Maraming salamat po. Yes, Attorney Abalos. Naalala ko nung bago ko mag-resign as DILG, inayos namin itong 3 tulay sa Marikina na magkokonekta sa Rizal. Sayang kasi I think ilang buwan na lang maglalapse na 2 weeks na lang maglalapse na. Kaya pinuntahan ko noon si Mayor Marcy Chodoro para malakay. Importante ang connectivity rito. Itong klase mga tulay. Pangalawa, sa history buffs, diyan sa Hinulugan Taktak, tignan nyo, merong parang tramvia dyan di ba? Yung old railroad. Isipin nyo nung ganung panahon, meron na pala dyan na mass transport. No? So, kung hindi ako nakakamali, there's this project by DOTR na magkakaroon ng cable car. Kasi maganda ito because bundok ito Sigsag So I think it's very practical na gagawin yun. And it has been proven na ito'y very effective in other countries. No? I will support that project. No? At what is important is really to connect this for a mass transport system hanggang dun sa. Thank you. Maraming salamat po. Anyone from our senatorial candidates? Additional insights? Okay, thank you. Next question, please. Kindly state your name, your media organization, and your question. Good afternoon, Joby De La Cruz from Business Mirror. As Antipolo continues to urbanize, how does Alianza plan to support sustainable urban development and improve public services in the city? Thank you. If I may, yung sinasabi mo kung paano makakatulong ang senatorial candidates natin kung sakali sila maluklok sa urban development, infrastructure, And public services in the city. and public services here in Rizal. Anyone would like? Yes, sir. Well, una po sa lahat, we have district representatives dito po sa inyong lalawigan. So, I am sure yung mga problems po ng mga tao dito will be brought sa attention ng Congress, di ba? To allocate funding. Siyempre, aakyat po sa amin dyan sa Senado. Definitely, if I will be elected and all of us will be elected, we will support that, definitely. Kasi ito yung pinakamalapit na probinsya na sa Metro Manila. So, apektado. Kailangan natin, kung kailangan nila ng mga urban development, papansin din nga natin talaga medyo ma-traffic na, masigip yung mga kalsada, kailangan po lang ng mga infrastructure. Kung kailangan ng suporta na additional funding for projects, then we will support. Yes, Tito Sen. Una-una, maswerte yung mga taga-Antipolo saka taga-Rizal. Not because we are here, no? Kasi yung province of Rizal, ito yung naggawaran ng most competitive province ng DTI 2024, last year lang. Ano? Yung Antipolo City naman, nagawaran naman ng parangal, tinanghal na most business-friendly component city sa buong Pilipinas. 2023 naman, ang nagbigay ng parangal yung PCCI, yung Chamber of Commerce and Industry. So kung public service ang pag-uusapan, sa tingin ko, maswerte na yung mga taga rito dahil yung pamunuan, ginagawa yung kanilang dapat gawin. Ngayon, sa area naman ng legislation, siyempre, makakatulong kami kung ano yung pwede ma-augment sa national budget para matulungan pa yung pag-urbanize, no? Ma-speed up pa yung pag-urbanize ng Antipolo City, pati yung mga karatig bayan ng Antipolo sa probinsya ng Rizal. Thank you, Tito Sen. No, one thing I am sure of, and please correct me if I'm wrong, but I think the leaders of Rizal are doing very well and are exceptional public servants. Congressman Jack Duabit, Congressman Jojo Garcia, Congressman Acop, Governor Nina Inares, June Inares, especially the mayor. Wala akong naririnig na walang nakakarating sa akin na complaint sa kanila. And I can receive because kapartido ko sila NPC. Kung may magre-reklamo ng may mga hindi sila ginagawang matino dito sa lugar, makakarating sigurado sa akin Yang nakakarating sa akin puro mahusay naman. So I'm sure that when it comes to public service, they are indeed public servants.
Thank you, Tito Sen. Before we acknowledge Attorney Abalos, we would like to recognize our senatorial candidate, Abogado General Lingkod Bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado, tol ng bawat Pilipino. Number 61 sa balota, Senador Francis Tol Tolentino. Alyansa ng pagkakaisa. Okay, now we would like to recognize Attorney Abalos. Well, I join my colleagues na sabihin na talagang magaling ang pamunuan ng Antipolo, from the governor to the congressman, sa lahat po ng mga alkalde rito. No? Ako mismo bilang DILG Secretary, mga awards na binigay po namin sa kanila is a testament to this good governance. Pero alam nyo, ang rapid urbanization, may problema yan. Problema sa basura, problema sa traffic, problema sa baha. No? Importante rito ang planning, ang city planning. Napaka-importante po niyan. At ang nakakaalam na solusyon dito ay mismo ang local. Sila mismo nakakalam. At dinadala yan sa Local Development Board to the Regional Development Board. Siguro ang matutulong naman namin, at naririnig ko naman sa ilang press con, ito ang advocacy ni Senator Lacson, Senator Tito Soto, no? Ito sila, Senator Erwin Tulfo at ni Tol, pare-pareho naman kami rito. Aanuhin namin ang ating presidente na yung sinasabi kung anong sabihin ng Local Development Council, susuportahan namin. Dahil mas alam nila ang problema ng lugar nila at mas alam nila ang solusyon na dapat gawin sa lugar nila. No? We will really help strengthen this process, lalo na pagdating sa RDC o Regional Development Council. Itong mga priority na ito na proyekto na kanilang pinagpaguran, ni-research at dapat gawin, dapat ito ma-prioritize na national projects. Thank you, Attorney Abalos. Okay na. Sige, next question. Kindly state your name, media organization, and your question. Good afternoon. I'm Dindo Masinong Abante. Dumarami po yung road rage incidents. And the latest nga yung isang lalaking bumaba sa SUV na may number 8 pa na plaka. So, what will you propose? Anong legislation po ang pwedeng yung gawin para ma-enforce yung stricter gun control at maprotektahan ang tao sa violence on the road? Thank you. Sorry. Kung mayroong panahon na napaka-stricto ng gun control, ito panahon ng kampanya kasi may COMELEC ban nga eh. So anong maipapayo? Wala tayong maipapayo kung sira ulo. Di ba? Dapat yung PNP na lang ang ating medyo kalampagin na tama, yung pagpa-implementa, no, pag-enforce ng batas, especially sa gun control, na dapat, at na-respondihan naman nila, di ba, nahuli, at bahala siya sa buhay niya. Depende niya yung sarili niya sa korte kasi, alam mo, mahirap magpayo sa mga ganong klaseng takbo ng utak. Attorney Abalos. Parang sunod-sunod na itong road rage na ito eh. No? At para sa akin ito sumisimbolo ng kaayusan na yung dapat ayusin talaga ang sitwasyon ngayon pagdating dito sa traffic. At pangalawa, ito'y simbolo na parang wala na respeto sa batas. Parang konting mabangga o konting suntukan na, kung ano na, babarilan pa yung iba. So ang pinakasolusyon dito, simple lang eh. Marami na tayong batas eh. Dapat talaga strict implementation. Hindi yung nangyari na tsaka mag-i-implement. Dapat bago mangyari, nandyan na yun. Tignan lahat ng mga lugar na nagkakagulo, yung mga may choke point, etc. Doon damihan ng tao. Strict implementation. Tito Sen. Correct. Strict implementation, police visibility. Palagay ko yan ang isa sa dapat i-highlight. Pero ito sa akin, remember a few months ago or about 1 or 2 years ago, nagkakaroon sila sa issue sa Amerika about gun control. Di ba? Maraming pumapalag, maraming ganyan. Nung hiningan ako ng comment tungkol dyan, alam mo sinabi ko, ang gabi ng Amerika, gayahin nila yung batas ng Pilipinas sa gun control. And I'm not kidding because ikumpara nyo yung gun control nila sa gun control natin, ang higpit sa atin eh. Sa kanila madali, doon may ID ka, bili ka ng baril, nirehistro, yun na yun. Hindi nila alam kung saan napunta yung baril. Hindi na sila kailangan mag-rehistro uli. Ganun ang batas sa kanila eh. Kaya sila nag-iisip ng maghigpit ng kung paano. Eh, bahala sila rin, problema nila yun. Ano? Pero dito sa atin,
pagkabili mo, pag-rehistro ka, paulit-ulit kang hinihinga ng LTAP eh. Paulit-ulit kang hinihinga ng rehistro eh, para malisensya eh. Ang higpit nga dito sa ating kututusin eh. But then again, still, it remains to be seen basta't implementasyon ang importante. Pero pagdating sa gun control, mas mahigpit ang Pilipinas na gun laws kesa sa Amerika. Congressman Tufo. May final kami na bill ang ACT-CIS last year. I think nasa second reading na under sa Committee on Transportation under kay Congressman Acop. So nasa second reading na yon, penalizing yung mga road rage. Kung may na-damage ka, usually road rage, binabasag yung salamin, pinagsisipa yung kotse, may kulong yun dun sa bill namin. Ngayon, kung may nasaktan, then mas, I'm not so sure, pero may mga kulong na parang 3 years to 6 years. Ngayon, kung may namatay, 6 to 12. Ngayon, kung talagang grabe yung kuan, 20 hanggang 20 years yung penalty. Nasa second reading na yun, under kaya nag-hearing na kami twice nila Congressman Acop. So, nandyan na sa Congress ngayon yung road rage bill kung tawagin. Thank you, sir. Any additional answers? Okay. We move on to the next question. State your name, your media organization, and question. Hi, good afternoon po. Tristan from Newswatch. Sir, this is also your first campaign na officially nag-withdraw si Senator Amy Marcos from the Alianza slate. So, siguro sa inyo na lang, ano po yung may impact ba ito or kay Kong Toby sa overall strategy ng Alianza po moving forward? Congressman Tiangco. Yes, Senator Amy has decided na hindi na po siya sasama sa Alianza and we respect her decision and wish her luck. No? Kami naman, tuloy-tuloy lang po yung kampanya namin para ipakita, tulad ng sabi ko kanina, yung kakayanan, yung kwalifikasyon ng aming 11 kandidato na makikita naman pag pinagkumpara talaga yung track record, which is very important, diba? Kasi yung track record, yun ang nagpapatunay na kaya niyang gawin yung mga ipinapangako niyang gawin, diba? So, yun ang makikita na talagang yung 11 kandidato namin, talagang kung babasihan track record at yung kaya pang gawin, talagang sila po ang makakatulong para suportahan yung remaining 3 years ni President Bongbong Marcos na ang gusto lang naman natin is mapabilis ang development dito sa ating bansa at mapabilis yung pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Okay. Thank you. One more question na lang po. On OFW, sir, naging usap-usapan po yung naging pahayag ni AFP Chief Bronner urging troops to prepare for a Taiwan invasion. While the MECO says hindi naman po ito cause for concern or alarm, sa tingin niyo po tama yung naging pahayag ni AFP Chief Bronner na maghanda yung lahat for a possible invasion? Yeah, tama lang kasi napakaraming OFW din sa Taiwan, sa bansang Taiwan, ano. And yung MECO, matagal na sila naka-ready. Hindi lamang ngayon. Alam ko, kasi nung nandun pa yung dating staff ko, kasi na-assign doon sa MECO, kinukwento niya na meron na silang emergency evacuation plan noon pa in case yung mangyari yung sinasabing invasion. So, yung kay General Bronner, tama lang na maganda yung armed forces kasi siyempre may evacuation plan tayong patutupad. Sino ba magpapatupad noon? Kundi yung may mga equipment at saka may mga capability para sa logistical plan, ano, para ilikas o at least man lang maprotektahan yung ating mga kababayan doon na OFWs. I agree with the statement as well as the proposal of General Bronner. Matagal ko na pong pinopropose yung kahit tabletop exercises ng balikatan, i-rehearse yung possible conflict sa Taiwan Strait. At yung sinabi ni General Bronner is very timely kasi papasok na uli yung bagong balikatan. Yung bagong balikatan kasama ng Australia, Japan, US, and the Philippines. So yung 250,000 na OFW natin, dapat siguro yung rehearsal nun, hindi lang yung Philippine Navy vessels, kung hindi yung mga civilian, commercial vessels na pwedeng tumulong. And I'm referring to yung mga Togo, buhay, Sulpicio, o kung ano man yung pumalit doon.
gotong, yung mga ganong barko para ma-rehearse na. Kasi from the nearest point would be Kaohsiung. So papunta ng Itbayat, ilang minuto rin yan, o isang oras, o kaya papunta ng Basco. So dapat ito i-rehearse na dahil may tension talaga. And kailangan safe yung ating mga OFW. So tama yung kay General Bronner, siguro dapat makatulong din ng DOTR, yung mga barko na commercial, dapat makatulong din ng the whole DND para yung pagre-rehearse. Kailangan i-rehearse. Kailangan i-ensayo natin yon. Thank you po. Thank you. Yes, Senator Ping. I think we should learn from the lesson of Dunkirk. Kung napanood nyo yung Dunkirk, di ba? Na-mobilize yung civilian population, yung mga civilian vessels, nag-augment do sa mga military vessels para mag-evacuate ng mga troops from, I think, France. Yun ang nangyari kasi binobomba na ng Germany. Masarap panoorin yung, again, Netflix. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sir Erwin. Yung message kasi ng AFP, it doesn't mean to say na panigsalita yung AFP, gera. Wala naman tayong kalaban-laban doon. What he was just trying to say, parang alerting all other agencies, DMW, DFA. Siyempre, usapang gera yun. Pero it doesn't necessarily mean sana na gets ng China yun. Hindi naman tayo sasali tayo, gigit na tayo. We don't have the force, we don't have the equipment. Ang sinasabi lang ng AFP, now we have to be alert kasi may mga OFWs tayo. Malinaw naman yung mensahe. Mukhang it was just taken out of context o iba yung translation na nakuha ng China. That we don't mean war. Attorney Abalos. Klaro naman siguro, no? Malinaw sinabi ni General Browner, it's all about evacuation of Filipinos there. So iba na yung pinaghahandaan kasi namang may mangyari at hindi tayo handa. No? Mas maganda na yon because these are our fellow Filipinos na dapat naman talagang i-evacuate at tulungan natin. We would like to recognize our senatorial candidate. Para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Number 9 sa balota, Abby Binay. Meron po bang karagdagang kasagutan para sa ating katanungan? If not, we move on to the next question. Please state your name, your media organization, and question. Magandang hapon po. Si Marlon Ramos po sa Philippine Daily Inquirer. Yesterday, sir, China has announced the arrest of 3 Filipinos for alleged espionage activities sa mainland. What do you make of that arrest and announcement by the Chinese government? I mean, is it believable? Kasi this happened after na may mga na-arresto din ng Philippine authorities ng mga alleged Chinese spies. Congressman Tulfo. Senator Ping. Fortunate, at the time when China expanded the definition and coverage of their espionage law. No? Kasi I think this was in December or April of 2022. Medyo mabigat kasi life imprisonment hanggang execution, depende sa gravity ng offense. No? In-expand nila, hindi lang national security yung coverage, pati national interest. And ang definition, parang, alam mo, yung kasalanan na mag-rely on spying organizations, mapa-commercial ito, mapa sa national security, and their agents. No, yun ang bagong definition. Plus yung unauthorized pag-obtain ng mga classified information. So, in-expand nila yung coverage. Medyo, sabi nga ang definition nga ng ilang national security officials sa US, naging mas vague pa. At nagkaroon pa ng wider discretion yung China government para interpret yung batas nila against espionage. Now, kung mag-speculate tayo na parang, gante, I don't think it is up for us to speculate kasi hindi natin alam yung issues. Kulang pa tayo sa information di ba? So, ang magagawa lang ng Philippine government, as we usually do or always do, is to send whatever legal assistance and whatever assistance we can give to the 3 Filipinos na I suppose right now are under detention. At hindi natin alam kung anong extent o gravity ng kanilang espionage activities na sinacharge sa kanila. At sabi ko nga, dahil masyadong mataas na yung penalty,
Imagine from life imprisonment hanggang execution. No? God forbid. Thank you. Thank you. Any more answers? Yes, Congressman Erwin. Yesterday I was going around, may mga kausap po ako mga kabayan natin, kumain ho ako sa karinderya, tapos kausap ko ho yung barbero ko yesterday. Common sabi nila, yung explanation, gumaganti lang ho yan China dahil may mga hinuli po tayo ng mga Chinese nationals ng mga nakaraang buwan, ilan na po yung nahuhuli natin. Ito mga ito, gumaganti lang po siguro. Gusto lang tayong turuan ng leksyon. So, the people know, our people know, na pasakarin nila, parang, gumaganti lang itong China. Sa atin naman siguro, tama yung sabi ni Senator Ping, all we can do right now, hindi man tayo pwede makialam dyan, kundi bigyan ng legal assistance. Pero kung yung mga kababayan natin tatanungin, sabi nila, ginagantihan lang tayo ng China. Kasi, come to think of it, boss, titignan mo naman, anong makukuha naman natin mag-ispiya tayo? What? Lulusubin natin ng China? What do we do? I mean, bobombahin natin. Wala tayong interest doon. Sila ang mas may interest sa atin. Mas kapanipaniwala naman na may huhulihin tayo dito. Kasi yung mga kababayan natin tatlo, anong gagawin? May makita lang mga weapons, equipment, etc., missile sites. Anong gagawin? Papasabugin natin. Wala. We don't have the capability. Dahil hindi tayo big army. We are very, very small and weak army in all of Southeast Asia. So how do you do that? Siguro pag malalaki, siguro US pwede. United Kingdom, Australia, New Zealand, Japan. Philippines hindi. So, medyo nakapagtataka lang. Pero kayo mga kababayan nga nagsabi natin, yung dalawa, gumaganti lang po yan siguro, sir. Sana mapakawalan nila yung kababayan natin. Salamat po. Any more answers? All right, we move on to the next question. Hi, good afternoon po. Melalas Moras from PTV. About sa issue naman po ng education, kasi dito pa lang sa Antipolo alone, there are 67 public schools at halos ganun din sa ibang panig ng bansa talagang maraming public schools kaysa private schools. Ano po kaya yung maitutulong ng alyansa para mas mapagbuti pa yung sitwasyon sa mga public schools sa buong bansa? And sa lahat po ng aspeto, kasi when it comes to quality education, nandyan pa rin yung issue ng ating mga kababayan na kailangan pataasin yung kalidad ng edukasyon. At ngayong tag-init, marami pa rin eskwelahan na sobrang init daw. And recently lang may estudyante, even when it comes to security, recently lang may estudyante na napatay ng kapwa niya estudyante. Para sa alyansa po, lalo na this year, after election, magsisimula na naman yung panibagong school year. Ano po kaya yung magagawa natin para mas mapagbuti pa yung sitwasyon sa mga pampublikong paaralan? Thank you po. Sa akin, first step would be improve natin ang quality ng mga teachers. And how do we do that? Improve natin ang kalagayan nila. Improve natin ang sweldo nila. Kung hindi natin kayang galawin yung salary standardization, bigyan natin ng mas malalaking allowance sa mga teacher. Yun ang sa aking number one solution. Mirabi. Siguro din po dahil bilang isang abogado, meron kaming mandatory continuing legal education. So I think importante din na madalas ang laging hinihingi ng ating mga guro ay pagtaas ng kanilang sweldo, taasan ng kanilang chalk allowance, but kailangan din ngang i-update yung kanilang pagtuturo dahil baka minsan mas matalino pa yung bata kaysa dun sa teacher. I mean, the quality of education really relies on our teachers. Kung hindi natin tutukan yung mga guro natin, forget all about that infrastructure that they need. Ang kailangan natin talaga tuunan ay yung quality education na binibigay ng ating mga guro. And more than anything, siguro, mahirap rin namang sabihin kung yung estudyante ay pumapasok sa eskwelahan ng gutom. O kaya hindi nasa tamang, kumbaga hindi siya ready para pumasok sa school. So siguro importante din yung nutrition para ready yung bata na maka-absorb ng kahit na magaling kang magturo, kung yung estudyante naman, di naman nakikinig dahil hindi naman siya ready. So siguro, basic lang. Huwag natin gawing sabihin, puro computer, tablet, it's very basic pa lang tayo. Gawin lang natin
yung tutukan yung training ng teachers at yung nutrition ng mga batang pumapasok. Siguro yung dun lang sa the very unfortunate incident na may nangyari sa eskwelahan, ayaw naman natin gawin na, meron kang kakapkapin mo yung mga bata para bago pumasok sa eskwelahan. I think that really is more of an unfortunate incident, an exception rather than the rule. Kasi sa akin, our schools should be a safe space. And if we put in security measures, para kang papasok sa airport, na pag yung bata papasok or kung merong konting lang naman yan, there must have been some lapses during the time na may nangyari doon sa school. Pero sa tingin ko, hindi naman kailangan na magkaroon ng abrupt or to institute measures, security measures in schools, because we also don't want to inculcate a culture when you go to your school, it's like a war zone. Hindi naman tayo kagaya sa Amerika na merong mass shooting sa eskwelahan and then there is fear for our kids to go to school. So wala naman tayong ganun sa Pilipinas. Attorney Abalos, followed by Senator Ping. Okay, so it's about education, right? Many people are harping on education. But if there's one factor that would be really considered, it's about nutrition or stunting. Studies will show that 1 out of 4 children are stunted. Meaning, isa sa bawat 4, hindi tama ang pagkain. First 1,000 days, damage ang brain. And once it is damaged, it is irreversible. Maski anong galing na eskwela mo, anong ituro mo, hindi makakopa pang bata. Year 2000, it was 1 out of 3. We started in Mandaluyong the Millennium Baby Project. Lahat ng buntis pa lang inalagaan na namin. Pagkanak, breastfeeding, at pagkauwi ng bata, bawat isa tinutukan namin until we got the Nutrition Honors Award. And then we coupled it with our educational system, with our own programs, laptop, etc., baon, etc. And the results are clear. Number 1 po kami ngayon sa National Achievement Test. So it's not only about the educational system. Nutrition will also come in. Thank you. Senator Ping. Nung nasa Senate pa ako, almost consistently, every year, tuwing may budget deliberation, nag-augment po ako sa ang huli ko natatandang na-augment ko sa allowance ng teacher, 770 million. Yung school feeding program, lagi ako nag-augment din dyan, pati yung chalk allowance. Kasi parang unconscionable na yung dating chalk allowance ng mga guro. Until eventually, si Senator Bong Revilla, nagpasa na siya ng batas, nag-sponsor o nag-author ng batas na ginawang fixed na yung chalk allowance na kung saan para maging sufficient. So, ganun. Kasi kung hindi natin magawa sa mga regular legislation, anyway, yung General Appropriations Act is also a form of legislation. So, pwede tayo mag-augment. And I, for one, kasi ginawa ko naman ito nung taon-taon, kasi yun ang mga tinatawag nating institutional amendments na kung saan pwede tayong magdagdag kung ano yung pangangailangan sa nutrition, school feeding, sa teachers, dagdagan ng allowance, etc., etc. Yes, Congressman Erwin. Plus minus lang yan eh. Plus mo yung DepEd budget, minus mo siguro sa infra. Doon mo ilagay. Kasi nagkakaproblema tayo, infra, laging issue. Pag pumasok na infra, corruption ng issues. Lagay mo sa DepEd, patayin mo ng classroom. Medyo mahirap bawas-bawasan kasi naka-fix yung budget ng building, di ba? So yan ang nagiging problem dyan. So alisin mo, bawasan mo yung DPWH, lagay mo sa DepEd. Tapos, I agree, continuing studies para sa mga teachers natin. Kung gusto natin na brighter future for this country, leaders, good leaders, we have to invest now sa education ng mga bata. Kasi ang common, pag private school, magagaling yung bata. No, dapat pati public school. We have to invest public schools, more classrooms para makafocus ang estudyante. Minsan may mga public schools, ang estudyante 48, 40. Tapos ang teacher, isa, di ba? Dapat ang ratio talaga, 1:25. It's 48, 50 minsan eh. 2 sections pa, bit-bit ng teacher, kulang tayo ng teacher.
we have to invest now. Bawas siguro tayo sa ibang mga departments, karga natin sa DepEd. Yes, Senator Tolentino. Katatapos lang natin ng EDCOM 2. So, 4 yon na recommendations. Of course, yung unang-una, siguro yung sa budget, ang sinasabi ng UNESCO, ang dapat na budget natin, 4 to 6% of the GDP. 3.6 lang tayong baba talaga. So, yung 4 na outcomes ng EDCOM 2 nitong kongresong ito, una, you should invest in early childhood education and malnutrition. Kulang pa. Pangalawa, ang sinasabi ng EDCOM 2, yung grade 3 should be the milestone. Pagdating ng grade 3, yun mache-check mo kung may natututunan, marunong ba magbasa, marunong sumulat. Ang nangyari sa atin, katatapos lang natin ng pandemic mahirap measure ito kasi nag-hybrid tayo, nasa bahay, di ba? So, pang-4, yung workload ng teachers. Marami tayong high school teachers sa EDCOM 2 na sinasabi na ang tinuturo outside their specialization. Halimbawa, math ka, napapaturo ka ng Pilipino, dahil kulang na yung teacher. So, number 4, ang isang sinasabi ng EDCOM 2, yung 3 nating existing na pillars sa edukasyon. DepEd, CHED, TESDA. Yung 3 tungkod na yon, apparently, walang coordination. Hindi synchronize yung kilos, hindi akma si TESDA kay CHED, kay DepEd. So sinasabi ni EDCOM 2 na dapat yun ay merong isang, pero magtatayo na naman ang isang body para i-synchronize ito. Baka hindi napapayag kami ni Senator SP Soto na hindi na to right sizing. So yun ang lumalabas dun sa EDCOM 2. Kaya yun dapat siguro yung i-address natin itong susunod ng Kongreso. Tito Sen. Konting levity lang. Konting levity. Ano yung sinasabing grade 3? Ano yung grade 3 sabi? Yung grade 3 daw, yung dapat sukatan. Kung yung pag dumating ka ng grade 3 at hindi pa pasok doon sa international standard na sinasabi, hindi ka pa magaling magbasa, hindi ka pa magaling magsulat, hindi ka pa po pwede talagang pang grade 4 susunod. Kaya dapat i-reassess. Laki na problema ko, ha? Hindi ako nagdaan ng grade 3. Grade 2, napunta akong grade 4 eh. Thank you very much. Yun, accelerated pa. Next question, please. Jandro Ochoa po from Billionaire News Channel. Recently, may malakas na lindol sa Myanmar. May naiisip pa po ba kayong batas na kailangan maipasa para masiguro na nasusunod yung like building code and other laws? Sir, with your permission, na-file ko ngayon, kaso mo nakabinbin yung pag-revamp ng National Building Code of the Philippines. 70s pa yan eh. Talagang yung unang-una, hindi lang yung sa Myanmar, lumalabas ngayon doon sa building na nag-collapse sa Thailand. Substandard yung steel bars. So, marami-raming usapin to. So, yung pagsulong sa pagbabago ng National Building Code, priority po dapat yon. Kasi nung araw, hindi pa pinag-uusapan yung shear wind, hindi pa pinag-uusapan yung mga glass panels, hindi pa pinag-uusapan yung more than 30 stories, yung Ruby Tower. Sir, ilan lang, hindi ko inabot yun eh. Hindi pa ganun kataas. Ibig sabihin, marami na hong pagbabago sa teknolohiya na dapat akma din sa ating National Building Code. Kung ang tinutukoy mo yung the big one, I think we have done a lot in terms of institutionalizing the earthquake drills na si Tol po ang nagsimula nun. Pangalawa, siguro yung 4 quadrants natin. Yung OCD is still recognizing Oplan Metro Yacal. And that would entail a business continuity program na lilipat tayo sa Clark, lalabas tayo sa Metro Manila kung mangyari ito. So wala pa rin sigurong kapalit yung isang mamamayan na handa. Hindi natin alam kung mangyayari ito ng 2:00 ng umaga o hating gabi o araw, kung holiday o kung nasa bahay tayo, wala na po sigurong sasapat pa sa paghahanda at samahan na rin po natin ang dasal. Mayor Abby. You know, there's a new technology where
you can specifically determine the fault line. And unfortunately, there are homes that have been built that I think, sa amin, lalo na sa Makati na-identify na namin lahat ng mga areas na dun kung saan dumadaan yung fault line. And unfortunately, may mga residente na nakatira doon. We have informed them. And consciously, alam nila na nasa fault line sila. Pero kailangan natin ng political will kung aalisin sila doon sa lugar kung saan sila nakatira dahil hindi naman natin nape-predict yung earthquake. So unfortunately, yung mga tao na ang bahay ay nakatungtong sa fault line ay sumusugal sa kanilang mga buhay dahil hindi nila alam kung ito na ba yung katapusan nila dahil again, hindi natin alam kung kailan dadating yung earthquake. Like Myanmar's last big earthquake was 100 years ago. They've never had an earthquake and yet very devastating yung nangyari sa kanila. Meron tayong data. Alam natin kung nasa ng fault line, alam natin kung saan siya dumadaan, and yet tinatayuan natin ng structure. So siguro, one is strict implementation, being very aware, tsaka siguro ang gusto ko sana is ma-annotate sa title for buyers to be aware that the property that they're buying ay dumadaan sa fault line. Meron naman na tayong equipment na nakakapagsabi. Dati kasi 10 meters on both sides, hindi masyadong precise. Ngayon may mas accurate na machine na ginagamit para mas malapit na dun sa fault line yung data na nakukuha natin. We don't need more laws. What we need is really strict implementation because at the end of the day, alam naman natin kung saan nga dumadaan ang fault line. Pero consciously, blindly, we ignore the fact that our constituents and yung residente nakatira doon sa danger zone na yon. Attorney Abalos. Well, meron tayong Marikina fault line, no? At merong mapa dito. What is important now is to make an inventory of all of these things. At pagkatapos yung mga bakante pa, kasi kung minsan tinatayuan hanggang more than 10 stories high. At yung existing na, there could be, it could be DPWH, no? Or some other agency with the OST that could retrofit. Sila mismo, per LGU, inventaryohin to at may standards for retrofitting. At hindi lamang yun, yung mga bakante pa ngayon, malagay na ng height limitation kung kayang ito. Kasi nakakatakot sa lahat. Kung minsan yung height, ang tataas. Nagulat ako sa isang lugar. Halos napakataas. And these are buildings na talagang napakataas. But which brings me to another point. Itong response. Once mangyari sa atin, sorry sa boses ko, ha? Wala na akong boses. Once mangyari sa atin, kamukha na nangyari sa Myanmar, sa Metro Manila, ang unang magre-response sa atin, hindi rin tayo. Ang una magre-response, yung mga lugar na malayo sa atin. Yun ang partnership, yun ang binuo ng National Disaster Risk Reduction. No? So meaning, kung meron sa, let's say, sa Metro Manila, ang posibleng mag-response sa atin, mga tiga Pampanga, mga tiga Tarlac, and vice versa. Why? Dahil ang mangyayari sa atin, kung minsan nung unahin mo yung sarili mo, yung pamilya mo bago ka makarecover. So siguro, itong mga nasa malalayo na ito, balikan ulit ito, i-review ulit ito, itong disaster response na ito. Saan ito? Saan evacuation? Kamusta yung equipment sila? Kompleto ba ito? No? It's time to restudy this response. Nasa NDRMC na siya at saka nasa OCD na yan. At ito'y kinoconnect nila sa bawat LGU. So tayo naman, kung meron namang, and vice versa, kung meron namang lindol sa probinsya, tayo naman yung magre-response doon. No? So it's up to right now na i-review itong disaster response ito. Hindi lang sa Metro, kundi yung mga kapartner natin, in-identify na partners natin. Thank you. Senator Ping. Because of what happened in Myanmar, lagi nating pag-uusapan, the big one. Ang hindi natin natatakel, there are so many other forms of hazards, Other forms of hazards like, well, yung nangyari sa Yolanda, storm surge, merong typhoon, merong landslide, merong erosion, merong earthquake, meron ding soil liquefaction, If we count the number of hazards that we have to contend with, nasa mga 8 or 9, And sa akin, kung i-revisit natin yung National Building Code, I think we should incorporate
do sa panukalang batas, yung national hazard mapping. Wherein, kung mayroong mga areas na prone sa storm surge, prone sa earthquake, prone sa volcano eruption, dapat naka-ready do sa building code na kung saan, kung hindi man masyadong grabe yung maging epekto, at least mag-reinforce para magkaroon tayo ng standard ng pagtatayo ng building o yung number of floors or stories na pwedeng payagan lang. No? Ganong ka-complicate yung, especially ang Pilipinas, talaga marami tayong forms ng hazards na dapat harapin natin. Hindi lang earthquake, kundi napakarami pa. Ang isang pinanukala ko when I tendered my resignation as the PAR, Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery sa Yolanda kay President Pinoy, sabi ko, baka pwedeng ilipat na natin yung OCD, Office of Civil Defense, from the DND to the Office of the President. Why? Pinag-usapan na namin ito ni Yusek Palma, Alexander Palma. Siya yung OCD noon. Hirap na hirap sila kasi lahat ng tao nila seconded lang from the DND. Wala silang talagang plantilla na nakaplantilla mga personnel at parang napaka-ad hoc. Tsaka yung NDRRMC is a council. So walang dedicated, parang adjunct lang yung OCD. Parang part lang ito, small part. So mas magandang ilipat na lang ito, mag-reorganize at ilipat na lang sa Office of the President. May iwasan na yung the usual bureaucratic red tape and merong specific or identified na alter ego yung Presidente na pagka merong disaster o may parating na disaster, merong mas malakas na or may authority, ika nga, mas may malakas na authority yung Office of Civil Defense. Thank you. Yes, Congressman Erwin. Nadagdagan ko lang yung sinasabi ni Senator Ping. Problema kasi, tayo mga media, lagi tayo, we're witnesses to that. May parating na bagyo, etc. Sasabihin, landslide, prone to landslide. Ayaw umalis ng tao. Wala kasi tayong batas. Hindi naman natin pwedeng bitin ng polis o ng military yung mga tao na yon. Kaya the day or two later, ayun, natabunan ng lupa, nalunod, because they don't want to evacuate, because wala tayong batas. I mean, it's under our constitution na may freedom tayo. We can stay where we want, di ba? Pero siguro in times of crisis, kailangan siguro, we really have to talk about it in Congress, in the Senate. Must we really, is it high time that we pass a law na bitin natin kung bodily, alisin yung tao doon sa bahay niya kasi para sa kanya rin safety and family niya? We don't have a law like that eh, di ba? Yung pagputok ng mga Taal Volcano, ayaw umalis ng mga tao, di ba? Kailangan puwersahin pa talaga, kailangan kalad ka rin. Makakasuhan naman yung police, makakasuhan yung military. We really have to siguro pag-aralan na it's high time na may batas tayo na ganito. Thank you. Thank you. Meron po bang karagdagan pa mga sagot? Next question, please. Last question na lang po on my end. Recently, merong statement from SC urging Congress to pass yung anti-political dynasty law. Meron po ba kayong reaction tungkol dito? Dalawang beses na ako nag-file yan eh. Pero hindi lumalabas sa committee. No? Kasi nasa Constitution, pero ang sinabi ng Constitution, kailangan may enabling law. So, act na ng Congress yan. Ako dinefine ko eh, kasi ang wala tayo, definition. Sa akin, natatandaan ko yung penal kong version, second degree. No? Pagka ito yung ama, hanggang sa pamangkin. At saka same city. No? Parang ang tatandaan ko doon, hindi apektado yung national. Kasi parang sa mga local, kung same city, iwas doon sa magkapatid, iwas doon sa magtsuhin, iwas doon sa mag-ama, parang ganon. Marami magagalit, pero na-file ko na eh. At saka nasa saligang batas, so ipapile ko ulit. Tito Sen? Ang problema dyan, yung dumulog sa Supreme Court, hindi naman justiciable issue yun eh. Para sabihin mo, para ang Supreme Court gagawa ng resolusyon, imamandate ang Congress na magpasa ng certain batas. Hindi ko nakikita paano mangyayari yun sapagkat baka siguro resolution, baka ganun niya. Pero bakit hindi, wala po sa power ng bawat isang body, no, co-equal branch of body,
na magsabi ng ganun. As a matter of fact, ang merong posibleng gumawa niyan is yung Congress. Senado or Congress pwedeng gumawa ng resolution urging the department or the executive to do this and do that. Or the Congress to ask the Supreme Court to look into this resolution. Pero sabi nga ni Neptali Gonzales na taga Rizal, resolution lang yan, ipasa nyo na. Ibig niya sabihin, walang force of law. So yun, pagdating to sa issue ng political dynasty, matagal na akong nakikipagdebate tungkol dyan. Ako, supportive ako dyan, tutusin. Pero talagang hanggat hindi na-resolve yung issue ng illegal, hindi pa rin ako talaga makakita ng light at the end of the tunnel pagdating sa issue na yun. Kasi once pinagbawal mo yung legal na pamilya, yung illegal na pamilya tatakbo, di paano ka? Ganun din di ba? So kailangan mahanap muna ng solusyon doon. Then siguro madali na lahat yan thereafter. Congressman Erwin. Kung meron sa Congress na gano'n, I will agree. Nagtatanong yun. I mean, may mga kapatid ako. There's many of us in politics right now. I will agree. Kung ikagaganda ba naman ang ating bayan yun, why not? Di ba? Let's give others a chance. Sangayon ho kami magkakapatid doon. Let's give others a chance. Thank you. Meron pa po bang karagdagang sagot or opinion? Okay, salamat. Next question, please. Hi, sirs. Good afternoon po. Mads from Net25. U.S. President Donald Trump imposed a 70% tariff against Philippine exports. Kung pala rin po kayo sa Senado, ano po yung panukalang batas na ipa-file ninyo para maiwasan na magkaroon ito ng malaking epekto sa local business and sa economy po natin? Congressman Erwin. We'll just find ways siguro. Ang DTI, ang DA natin, yung mga agencies na involved sa mga exports, commerce. We just have to find a way na to cushion yung impact nito. Pero sabi nga ng PCOO ni Yusek Castro, sabi niya, minimal kasi 17, unlike sa other countries, 40%, Lesotho, 45%, masyadong tayo 17%. I would suggest siguro pag-usapan ng Congress, sa 28th Congress, yung impact nito. How will we be able to help the exporters, yung manufacturers? Kasi pag nagsara itong mga ito, it will greatly affect yung mga maliliit, yung mga workers. Karamihan naman yung mga nag-export, hindi naman talaga malakihan. Usually, para mga small MSMEs usually nagpapa-export. Meron tayo mga bananas, mga prutas. So, kailangan siguro, we really have to study now ano magiging impact nito, paano natin matutulungan yung mga affected na mga exporters, mga company, para hindi sila masyado yung pinch ng tariff na ito. Any additional answers? Okay, thank you very much sa inyong mga katanungan. And to wrap up today's exchange, may I ask the Alianza senatorial candidates to share some words to the press. Simulan po natin ang short and sweet message mula kay number 1 sa balota, Senator Benhur Abalos. Well, kami po yung nagtaus-puso nagpapasalamat kay Governor Inares at of course the people of Rizal. Maraming salamat. At of course sa media ngayong pumapot. Thank you. Number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Konti na lang, natapos na. We're counting the days, so thank you again sa probinsya ng Rizal. Number 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Yeah, 11 na lang kami, but we still wish Senator Amy all the best, sa kanyang campaign. Ang mas may problema sa amin si Andrew E. Pag sinabi kong alyansa, sabihin nyo 11. Number 63 sa balota, Senator Erwin Tulfo. Well, maraming salamat po for coming in, for
joining us in this press conference. We'll see you later. Thank you po. Number 59 sa balota, Senator Tito Soto. Total nabanggit na ni Senator Lacson si Andrew E. May isa pang problema si Andrew E. Yung kantang Ikaw ang Aking Mahal, kinakanta niya sa amin. Okay lang yun. Pero kinanta niya rin sa kalaban ni Vico eh. Ako, composer nun, kakantahin mo sa kalaban ng pamangkin ko. Di ba? Huwag mo nga gamitin yun. Humingi ba ng permiso? Number 61 sa balota, Senator Francis Tolentino. Salamat po sa Provincial Government of Rizal. Sa mga medyang naririto, ang advice ko sa inyo yung champurrado de antipolo. Sarap. Maraming salamat po at inaasahan po namin ang inyong suporta sa rally mamayang alas 4 ng hapon. Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Slate. Kita-kita tayo sa Inares Center. Muli maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, maghanda po tayo para sa isang group photo op ng ating senatorial candidates. Alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipino. Hingi lang po tayo ng tulong na i-clear o hayaang maging maluwag ang dadaanan po ng ating senatorial candidates palabas po ng ating venue. Kindly clear the way and make way please for our senatorial candidates to leave the venue. Thank you.